Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo ang na lubha ng kasana sa isip, sa dada at sa buwa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga manang at sa iyo ang pag-ina ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang naming mapangingin, hilihan mo ang iyong pag-ahari sa mga nagpapakumbaba ng mga bata. Gawin mo kami lakas loob ng matahak sa landas sa Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mong kailanman. Sa mga magitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahon iyon, ako ang mamahala sa mga inumin ng hari, isang araw, buwan ng Nisan. Ika-22 taon na paghahari ni Artaxerxes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niya ako'y malungkot. Nung laan niya ako nakitang ngayon, tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo, wala akong sakit. Bakit ka ganyan? Siniglan ako ng takot. May sinabi ko sa hari, naway inanong kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lugsod na pinagpilihan ng aking mga nanuno ay wasak at sunod ang mga pituan. O ano ngayon ang ibig? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan mo niyo ako, ang mahalan na umuwi sa Juda upang itayuri ang pinanad kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na naway katabi ng reyna, gaan ang katagal na doon, kailan ka papalitin? Nagkain ako ng panahon at loob naman ako pinagtulutan. Nag-iusap akong bigyan na rin ng mga lihan para sa mga gobernador sa ibahin ng Diyos upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pag-usap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asa, ang nagpamahala na rubahan upang bigyan ako ng bahay na gagawin sa pintuan ng buo ng templo. Nang palay na lungsod ng tahanan at titir. Ang lahat ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawin. Kung ikaw ang ilimutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mahirong ito ng sama sa pulo. Kami roon ay nakaupong tumatang sa dunya. Ang iniwanan misyon ay aming maalala. Ang mga kahoy, tabi
Sinabi namin doon, yung dalalanan, hirap. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos ang sa amin ay luupin, na alunan sila na magis namin tinig. Tungkol sa Sion, yung baksan, nais silang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang hindi kami nalilibang Panginoon? Ayaw ko na ang hirap ko'y hawakan ng tubig. Kung ang bunga sa pagtuto, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa ako ang lulong sasabihin sa isip ko't alaala ikay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko kamahalin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Talay aking tatalitan upang Kristo'y makamtan bilang tanging makinabang. Alleluia, Alleluia. Sumayo ang Panginoon. At sumayin Ang pagpapahayag ng mga balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong pagdating sa matagal ng dalat si Jesus na lumalapad, ay tawag sa ating Jesus. Susunod po ako sa iyo kahit saan. Sumagot si Jesus, ngayon na ang asong tubat at may pulat ang likod. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matutunan o mapagkay naman. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao. Panginoon, hayaan ko muna ako umuwi upang italipin ang aking anak. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipapapaya mo na sa mga patay ang pag-ibig ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umanong ka at ipahayag mo ang tungkol sa pag-aaral ng Diyos. Sinabi nga rin sa, susunod po ako sa iyo, Panginoon, ngunit magpapaaral muna ako sa aking mga kasabakay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aaral at wala ng ibig mo, ay hindi ka napatangka sa pag-aaral ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iyo po ay kailangan Panginoong Hesus Kristo. Sa ating banal na Ebanghelyo, pinapakita sa atin ang ating Panginoon. Hindi ganoon kadali ang pagiging alam. Pagiging isang kapatid. Kasi makapamilya ka, isang alam. Kaya yung pagiging, yung pagsasabi natin na pagiging isang, yun ang medyo mahirap. Sapagkat dahil ang susunod natin ay kalooban ng ating dito sa pagiging Kristiyano, kaakibat na natin ang responsibilidad at obligasyon bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Sa pagiging alala, mas ang responsibilidad ng tao na nais na maging alala at maging mag-alala ng ating buhay. Kasi hindi kaakibat na responsibilidad tayo. Dahil ang gagawin natin tayo mag-anak na mabuting balita tungkol sa ating Diyos. Kaya ngayong mga binabanggit ni Jesus sa ating mga Ebanghelyo ngayon na kaya nila sa mga patay, ang kaabag-ibig sa kanilang mga patay, ang sinumang dalaga o ang lalaking duligon ay hindi dapat sa pag-aaral ng Diyos.
Ang pagiging alala ay 100% ang commitment sa Panginoon. Sa pagiging pari ay isang 100% na pagkakalaga ng kanyang sarili sa ating Panginoon. Ang attachment namin o mga naglalangis ng alala ay dapat sa salita ng Diyos at sa kahit-kahit ng Diyos. Sa mga naglalangis na naging alala na hindi lamang ang mga attachment na dapat ngayon ang salita ng Diyos at ang kahit-kahit ng Diyos. Wala nang iba. Hindi lang ang Jesus, yan yung mga talagang naglalangis ka ng naging alala. Hindi ka na dapat, hindi pa pabalik. Hindi mo na masyado, hindi mo pinapaalala, hindi mo na sinasabi na paalala sa, hindi mo sinasabi ng Panginoon na huwag mo na alalahanin, huwag mo iintindihin yung mga tao sa pagiging mo at mga mo sa buhay. Pagkos, dapat nakapokus ka doon sa talagang kailangan mo gawin at misyon. Yun ay ang mabuting tayo. Hindi naayos ng Panginoon ang ikaw ay lumon sa iyong pinagalingan, tumingin sa iyong pinagalingan, pero dapat hindi mo na siguro sa loob ng 100 beses, dapat mga 3 beses na o kaya 4 para makapokus ka doon sa dapat mo gawin at gawain. Yun ay kaya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Inulong natin sa Diyos sa mga ating mga pangailangan dahil tinawag tayo ng kanyang si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya at natagabi ang pagkawag nito. Ang itutugot at Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at nagpapahayag ng salita ng Diyos na may masigasig na nagpapatuloy ang kanilang konsulot kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating komunidad na may magpanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas mapagmaganda ang mabuting buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Yung mga wala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan na may mapagtanto, na kasama natin naglalagay ang ating Panginoon at tinutulungan na tayo sa pagbasa ng ating Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ating isama sa palanan ng isang ito ang pasasalamat sa pagdiriwang ni Padre Orlando Torilla ng kanyang sa 3rd anniversary at ang pinili ng bukasyon na nawagabayasan ng Diyos sa kanyang paglilingkod sa sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Yung pinagilan ng paramdaman ng nagkakasakit na may pakikyang nakasloob ng kanilang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanina at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaon na sumusunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Ang masarangin sa aming pagnanais sa sumunod sa yapak na iwana, gawin mo kami isa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kaya mga kapatid, upang tumating pag-aari kay kagandahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin na ba ng Panginoon ito pag-aalis sa inyong mga kamay sa kapangyarihan at kabanalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang langit bigla sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming kinalagkiya at pangdanan sa pagpapamahan niyang iyon, kinatuwa. Ang ginagalat namin paglilingkod ay katulad na sa pamamagitan niya si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. Sumayin mo rin. Sa Diyos sa puso at Inaasahan din sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon natin. Malapat na siya ay pasalamatan. Ang lalong mga pangyarihan, tuloy na malapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagalat namin limang banal na tao na nagtatalaga ng sarili sa anak mo si Jesucristo upang ipamalas din ang pag-ahalin mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibigay ng anak na minamahal ang kabanalan ng iyong taglay at ang mong pagpili ng tanan. Ito pinagalingan namin ang ngayong dito maging nais na kami mahalating at mantong. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hintay sa hanggang kami nagpupunyi sa iyo kada kinawa. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupulo ang langit at lupa ng kalakayaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama ng mga ikaw ang magkakaroon ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging loob, ginawa ka niya kinakain, at sa namatag ka niya. Pinaghabi-habi niya yung iwan sa kanyang malulag at sinabi, "Tanggapin niyo na ito at kanin ito ang aking katawan na yan ito para sa iyo." Ganyan naman ang matao sa kampunan niya kanya ang kalit. Sinigit niya pinasalamatan. Yaman niya ang kalit sa niyawanan at sinabi, "Tagapin niyo lahat ito at inamili. Ito ang kalit sa aking dugo. Nang bago ng timang, ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat. Sa iyo papatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalaan sa akin." Pag-uwi ng Espiritu ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-aala sa pagkamatay, hindi pagkabuhay na yung anak. Kaya iniaalay namin sa iyo, tinakay na nabibigay mo ay ang kahit sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami nilalaman ng tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabi namin kami mo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magulo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin mo yung simbang langan sa bote, pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ninyo na ang Papa, bagay na ang Obispo at ang tanang kapalian. Alalahanin muli, mga kapatid namin ay dahil may pag-asang sila hindi magpuhay, kaya binalahat ang mga pumanaw. Kawa mo sila tutuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagdapatin kayo na makasato sa iyong buhay walang wakas. Kaysa naman ang pinagalian ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ang mga uston at ang lahat ng mga manahan na buhay dito sa daigdig ng nagulugod sa iyo. Ay pagpinagawa namin ang pagpupuri, sikaran mo sa mga pagkinan na yung anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Hindi namin kami adya sa lahat ng sama. Pagkakaroon na kami araw-araw, ligtas at salamat at ilayo sa lahat ng mga makha. Samantalang aming pinalagyan ng ilang araw ng pagpapahirap ng kapapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyong kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at walang aming pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong daroma, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa iyo. At sa kailiman. Pagbigayan kayo kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagpalago sa amin ang kapatid. Dahil daw si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, bababa na ilang kayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako makakatapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling ng akin.
ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanilang